Opo, 7? kung kahit na anong emergency po, pwede po tawagan yan. Okay, okay. 729-5166. Kaya may katanungan ako dito. Opo. As of now, since you are the Fire District Director sa Metro Manila, apply lang mo, as of now, ilan ang bombero, ang fire brigade, hanggang sunog lang, or any other project niya pwede matulungan ibang tao, in case may lindol, in case, no, hindi natin masa may lindol, just in case hanggang sunog lang ba? Ang mga gagawin natin sa bilang Bureau of Fire Protection, okay? Opo, pagka tinawagan po yun, ay lahat po ng distrito dito sa Metro Manila ay makakaresponde po yan. Pero may sinatanong kanina, yung mga katulad po ninyo ay sa related lang ba sa sunog o lahat ng kalamidad pwede kayo? Lahat po ng klaseng emergency, papahaman, bagyo, o may nagbanggaan sa kalsada, may mga anak, lahat po ng klaseng emergency ay nag-respond po Bureau of Fire Protection. Maganda po yan. So, as a general, kasi kanina may sinasabi ka, yung mga illegal connection, lahat ito. Pwede po ba kayo, sa community po ba ninyo, pwede bang mag-invite yung mga community na magturo kayo sa mga komunidad? Tama po. At isa po yan sa pinagbibigyan ng pansin ngayon na nag-iikot ang ating mga bumbero sa mga barangay. Dial mo uli. Sige, habang nawala po kasi sandali lang, ang sinasabi niya, hindi lamang sa sunog sila pwede. So lahat ng emergency, lahat ng emergency, nanganganak nga pwede, di ba? Ayun, mga sandali, tatawa kami sa inyo. Tatawag uli. Sige, ang sinasabi nga, lahat ng kalamidad, tama sinabi mo, lahat ng kalamidad pwede silang tawagan. So, habang nandiyan si Colonel, lubos-lubos natin tanong mga lulubos-lubusin natin yan. Meron pa tayo tatanong. Okay, so Colonel, nawala po tayo sa linya kanina. Colonel. Opo, naputol po. Naputol sorry. So sir, sabi nyo kanina, lahat ng emergency, nandyan kayo. Abay, sobra naman yan. Sobra, okay Bira yung ganyan, di ba? Ayan, pinalakpakan na nila kayo. So sir, opo. bakit ganon? Yan po ay mandato ng ating gobyerno na sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kabayan ay dapat mag-responde po ang ating mga siya ang fire district niya So sir, ano naman masasabi natin dito sa ating mga Chinese volunteer? Ay napakalaking bagay po at napakalaking tulong po sa Bureau of Fire Protection ang mga volunteer fire brigade dahil alam niyo naman po ang Bureau of Fire Protection ay kulang sa mga gamit at mga fire truck at mabuti at nandyan ang mga volunteer fire brigades na pumupuno sa mga kakulangan na ito. Yan. So nagpapasalamat tayo talaga sa mga Chinese volunteer, Sige, may tatanong pa tayo kay Colonel. Yun nga yung sinasabi natin, salamat sa mga Chinese lubusin volunteer. natin. Yan. So sir, yung isang tanong pa dito, nawala ata ako ng hello sir. Ang tanong ko pa nga ngayon sa inyo, kanina may sinasabi tayo pinag-uusapan. So kaya din kami mag-invite, halimbawa yung community namin sa may bandang Paco ay gusto naming matuto ng kaalaman tungkol doon sa pagsugpo sa sunog. Pwede po ba kami mag-invite sa inyo? Ay, isang kagalakan po sa parte namin na maimbita. Gusto mo, next week, invite na community para maipamahagi at maituro sa kanila ang tamang pamamaraan ng pagpuksa ng sunog. So, kailangan lang po sumulat kami sa inyo, ganun po. Opo, bigay lang po ang request sa akin at ako ay magpapadala po ng mga tauhan. Colonel, mayroon dito ilang katanungan Opo. Ano masasabi ninyo na regarding dapat since this fire prevention dapat mga lumang building hindi kaya order natin ang inspection district, bawat distrikto na inspection nila mga lumang building dahil dyan nakukos ng sunog, hindi kaya? Dapat this time habang wala pa sunog, natin
messenger natin o any sino para inspection mga building kung nakaayos sila sa wiring. Kasi meron ibang mga building luma-luma na, meron ibang mga concrete lumang-luma. Diyan nakakasunog at mga overloading mga electric sa may squatter area. Hindi natin pwede mag-create ng isang team para imbis na wala pa sunog, tulong-tulong handa lang, di ba? Opo, tama po yun. At yung mga buildings na na-inspection natin na may nakitang mga violations sa fire code, ito po binibigyan ng notice to comply. At pagka hindi pa rin sila na sumunod, ipipinalize po. At kung hindi man sila nagbayad ng penalty, papasara po ang kanilang mga establishmento. At dito po sa mga squatter, hindi naman po natin ito pwede ipasara ang mga bahay nila dahil wala silang matitirahan. So General, napakahirap din mag-inspeksyon, ano? Opo. Kumusta po ba yung mga dami ninyo? Ibig sabihin, yung tao na mag-inspeksyon. Kasi minsan alam ko, kulang-kulang din kayo eh. Tama po. At kulang na kulang po tayo sa mga Tao. safety inspectors. Kaya lahat po ng buildings dito sa Kamaynilaan ay hindi po na-inspection lahat. Sana habang wala pa nangyari sunog. So mahirap nga kasi wala masyadong tao. General, excuse kami haba mga fire escape, dapat unahin natin dahil in case hindi natin masabi yung building walang fire escape, dapat okay lang inspection natin habang this start of the month of March na fire prevention. Tama ba, Colonel? Opo, tama po. So, Colonel, itong pwede ba from time to time ay mag-ano tayo, parang manghingi kami ng mga update Advice. sa inyo, Oo. mga advice Opo. sa mga nangyayari dyan. Colonel, next week, Opo. if you have na, pwede ma-invite kayo dito sa program para makita ang ganda na Opo. Anytime po, pwede po. Opo. Ay, ibigay natin sige. address. Opo. Dahil susulatan Malaking na lang. bagay po na makapunta ko dyan sa studio nyo. Sa may FB Harrison, Echa. Oo. Tsaka may number tayo. Colonel, 553-8656. Pwede Sulatan na lang natin siya. Opo, opo. So, Colonel, meron kayong mga gustong mensahe sa ating mga kababayan. Alam niyo po, Colonel, may mga nanonood po sa atin sa ibang bansa din. Baka pwede niyong kayong magbigay ng mensahe para sa kanila, para sa buwan ng Marso. Ay, maraming salamat uli. At Okay, salamat. ako'y nagagalak na pinagbigyan nyo kami ng opportunity na may parating sa ating mga kababayan ng talaga ng pag-ingat po sa sunog. Tandaan po natin na ang pag-ingat po sa sunog ay hindi lamang po sa tuwing Fire Prevention Month, kundi sa araw-araw, oras-oras, ay maging mapagmatyag po tayo at laging tandaan na mas mahalaga ang buhay ng tao at ari-arian. Kaya ito po ay pangalagaan natin at ingatan at iwasan magkasunog. Okay. So, thank you very much, Thank you, General, ha. Alam kong busy Busy pa rin siya, kayo. eh. Pero sir, yung Opo. proseso lamang po, kapag may sunog, tatawag sila kagad sa inyo. Ano po ba yung prosesong ginagawa pa? Ano po? Yung ano po? Halimbawa, may sunog, di ba? Ah. Tumawag sa inyo. So, ano ba yung prosesong mangyayari para dire-diretso na buong distrito ay malaman na may sunog? May Opo. Pagka natanggap po ng ang Yan tawag, naman. pag natanggap dyan sa numero na yan, pagka tinawagan yan, agad-agad 15. na ibabato po yan sa may pinakamalapit na fire station kung Yo. saan ang nasusunog. Okay. So, ganun lang pala ang mangyayari. Pero bakit sabi nung iba, bakit sa buong NCR, ano ang pinakamaraming nasusunog talaga na establishmento? Parang Quezon City yata eh. Yun po ang may pinakamaraming sunog sa ngayon. Ay, nawala na naman kasi every 15 minutes yung ating cellphone. Sige, subukan mo pa uli mamaya. So, ibig last sabihin, pa may tatanong. ha? 6 minutes lang? Oo. Ulit, Sige. Okay. So, yan po si General. Santiago, Alam po. Laguna. Oo. Utol po. Oo. Medyo nawawala lagi tayo. Kaya, pasensya sa communication namin, ha? Okay. So, General, ibig sabihin, may mga ilang nagre-reklamo na hindi daw sila napapansin. Yung iba siguro, ganon. Anong tingin niyo sa ganon? Ganito po yun. Kasi kung hindi agad na itatawag,
Opo. At huli nang malaman ng fire station na may sunog, Mhm. talagang malaki na bago makarating ang bumbero. Mhm. Kaya dapat, pag Bago pa mayroong lang. usok pa lang o hindi pa nakikita yung apoy, tawag ka agad para hindi na lumaki. Ayun. Okay. So, isa na lamang po, Colonel, oo. Yung sa akin kasi, ang sinasabi, gaano ba kahirap ang maging isang katulad ninyo? Yan. Ay, napakahirap Hirap. po. Opo, talagang napakahirap dahil sa 24 oras po tayong nakabantay sa kanila. Habang sila ay natutulog, kami po ay Nagbabantay. nagising at nagbabantay po sa kabayanan natin. Pero, yung pong mga gamit nyo, okay naman, sir? Ang mga gamit po ay kulang na kulang at Yun. subalit kahit na kulang yan ay pinagtatagaan at sinutupad pa rin ang tungkulin. Yun. So, Okay, General, may tatanong pa tayo, isang question na lang, ha? Opo. Sa mga ganyan nangyari, sa mga ganyan sunog nangyayari sa buong Kapula Metro Manila, in case kung Apo. tumawag tayo sa Patrol 117, ma-action ka agad o marami pa tanong-tanong? Kasi may nabalita ko, pag tumawag sa 117, maraming mga tanungan, kaya iba, Ayaw na lang. tumawag. Oo, eh. Opo, pwede Totoo rin po kaya? itawag. Pwede rin po itawag doon sa 117 at ang 117 naman ay ibabaton din po yan sa Bureau of Fire Protection. So idadayalan nila yung 117, tapos, Opo. tapos sila ang magbabato. Sila na po ang bahala Meron inform pa tayo sa sa katanungan pinakamalapit kay na fire station. Okay. Pero mas maganda itong numerong binigay nyo sa amin, yun ang pwedeng tawagan. Opo, Okay. direkta na po yan. Okay. So 7295166. Tama? Opo. Oo. Isa lang. General, last question na lang, ha? Ano masasabi nila ang fire hydrant sa ating Metro Manila? Buong lugar, talaga may tubig tayo makuha just in case may emergency. Bawat distrito, okay ba mga water facility? Pagka may sunog po, nakikipag-coordinate tayo sa Manila Water na palakasan nila ang tubig sa fire hydrant. Okay. Importante din dahil siyempre tag-araw kulang tayo sa tubig. Minsan nagbibigay sila sa taong bayan na Opo, rotation ng opo. tubig. Yan ang Okay. tanongin natin. So, General, marami pong salamat sa mga istorbo namin sa inyo. Alam kong busy kayo. Pero sa mga susunod, sir, be-invite pa rin namin kayo dito. Live. Live na, ha? Opo. General, Sige ha? po. Thank you Opo. very much, ha? Okay, maraming salamat salamat. lang sa ating panauhin, di ba? Si General? General Santiago Laguna. Yan, General Okay. Santiago Laguna. Ganda Yan. pangalan. At saka very humble yan. Anytime talaga very friendly. Yung Meron siyang kausap mo. binabanggit kanina, Yeah. sinasabi niya, may mga ilang pagkakataon daw, dapat wag tayong gumawa ng jumper. Yama, yan ang cause Yan. na electric sa overpower. Yan. Oh. Yung jumper kasi medyo, kasi ngayon pala, ganito pala yan. Pag na Tuwing over, Marso, Oh. tuwing Marso kasi, Mainit mainit ang talaga. panahon. So maraming gumagamit ng Electric, power supply, power, no? oo. At pagka ganito, parang nag-over lahat, ano? Oo, So, over, mainit na, over, tapos init marami eh. pang gumagamit. Oo nga. Yon. Okay. So, yon. At wag din po kayong gagamit ng octopus connection. Tatapusin lang namin, octopus connection. Yan. At saka yung mga illegal connections. Yan. And of course, yung daw gas stove natin, lalo na yung mga Yan, click lang oo, ng yan. ganyan, Kailang itignan Imo mo, natin oo. mabuti yung switch on and Oo. off. Kaya minsan ako pag binuksan ko ganyan, Yung pala biglang wala. naka-on. Oo. Naka-on pala siya Minsan, pero walang apoy yan. 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 Tsaka meron pa. Yung mga appliances natin, wag natin ibabat. Lalo na ngayon, bakasyon, di ba? Mga tao, minsan, akala bakasyon, bayan mo na ng TV, gamitin mga bata. Pero hindi nila alam, dyan nadudulot din ng sunog. Yan, lalo na kung overheat. bakasyon. Okay. Lalo na aircon, ganyan yun, di ba? Okay, let's pause for this muna para sa isang commercial break at babalik kami dito sa atin sa Chinoy Public Service. Maraming salamat. Kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay.
Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Papa at ang aking pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Mahirap man ang nag-iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ang buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig
Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Miss, nakakonfine.别哭，别错信了幸福，别装作看不出，他把你辜负。 Okay, balik tayo sa ating programa. Habang tapos ang ating discussion with General Santiago Laguna. Natapos na tayo sa fire. Ngayon, ano naman topic At natin? marami bang ibang mga topic ang dapat i-discuss. Una nga, sabi ko nga sa inyo, Yeah. itong nangyayari ngayong stand-up o medyo Stand-up. kaguluhan dito sa Sabah. Yan. Yan, sa Sabah. Kung dito sa ating nabasa ngayon lang, nabasa Ngayon natin lang sa isang nabasa, newspaper, oo. sinasabi 11 tauhan ni Kiram utas sa Sabah. Pero more than 30 daw, according Ayan, to more than 30. Pero, sana wag na lumala. Oo. Yan ay malaking ano yun. Bali, para makapatid, tapos naglalaban din. Oo, di ba? alam mo, naniniwala Pangit ako yun, na Oo matatapos nga. din yan. Okay. Oo. Ito, gusto ko lang basahin, ha? Yeah. May 11 pang miyembro ng Royal Army at mga taga-suporta ni Sultan Jamalul Kiram III ang napatay sa panibagong pakipagbakbakan sa Malaysian Authority sa Semporma, Sabah. Ito'y ayon sa Department of Foreign Affairs. O additional pala, may 11 pang miyembro. Oo So, nga. ibig sabihin, May- bukod dun sa 11 to, meron pa. Kaya Meron totoo pa, yung sinasabi mo. Yan. dagdag. Sabi rito, sa isang press conference, kinunpirma ni Foreign Affairs spokesperson Raul Hernandez na 11 taga-suporta ni Sultan Kiram na pinamumunuan ng kapatid ni Raha Muda Agbimuddin. Kiram ang napatay sa sagupaan sa Simunul, Seporma, habang 6 ang nalaga sa panig naman ng Malaysian Authority. So, ibig sabihin, Oo medyo nga. malakas din sila. Oo, Ha? meron silang enforcer eh. Oo, yun ang sinasabi. Kaya ko. habang lumalawak ang gulo. Alam mo bakit? Kanya-kanya tauhan kumakampi. So, ibig sabihin, politika pa rin to. Sa observation natin. Sana ang ating gobyerno habang hindi lumala ang apoy sa Tagalog, habang hindi pa malalim ang sugat, ayusin para hindi lalalambong area Mindanao yan eh. Paano Siyempre, ayusin? kanya-kanya Sige yan. nga. Ah, Bilang sa- ikaw isa, paano aayusin ang kaguluhang ito? Sana magtawagan tayo ng bawat leader sa harap ng lamesa. May Malaysia. Meron din si Kiram ng representative. Ano ang Gusto. layunin ninyo? Anong gusto ninyo ang hinihingi niyo sa kabila? Ano naman mabibigay niyo ang hinihiling? Ayusin sa harap. Tapos ang middleman, wala na ibang bansa. Ang ating mismong presidente na Pilipinas mag-ayos ang problema. No more middlemen. Dahil mahirap na pag may ibang bansa nakialam eh. Lalala ang gulo yan. Kaya Pilipino din ang ayos problema. No need to call any other United Nations. Problema natin, ayusin natin. Hindi na kailangan ibang bansa makhingitan ng tulong. Kasi halimbawa, For me, ha? ibig sabihin nito, may mga napatay din sila sa kabila. Oo nga. Aba, Kaya habang sa totoo, teritoryo ng Pilipinas yan, Sabah. Kaya lang, Naku rental naman, ay bayad eh. Siyempre, hindi Oo. natin maiwas. Pera pag-usapan, di ba? Kaya lang, ang maganda natin, pag-usapan ang Sitwasyon. Kikiram, tsaka ang Malaysia, and ang third party, ang government. Makialam, anong dapat ang hinihingi ninyo? Anong dapat ibigay ang Malaysia sa mga ganyan hinihingi? Kaya di matatapos na, hindi lalala. Ceasefire muna. Kailangan, so Ceasefire. ang ibig mong sabihin, Pag may away, mamagitan ang ating ang ating Pangulo. gobyerno para hindi na lumala ang away. O sige, pareho tayo baba ng armas. Harap tayo mag-usap. Saan gusto niyo? Lugar. Ngayon,
para maparehas, tahimik, malamig ang ulo. Yan. Di ba? So, Maganda may So, media. ang sinasabi mo, hindi nadadaan sa... Ibang bansa. Hindi, Tayo hindi- din aayos hindi sa ating nadadaan problema. sa armas. Yan, tama. Pakikipag-usap. Oo. Ito ay mahinahon. Mahinahon pag-uusap. usap. Ang kanya-kanyang, alam mo, may hinihiling siya. Kaya mo pagbigyan. Kung di, Oo. pag-usapan na lang ulit. Pero sinabi ni Hernandez na under control na ang Malaysian Police under control na ng Malaysian Police ang sitwasyon sa Seporma matapos ang huling sagupaan. Okay, diba? kung kung okay, ganun, very okay peaceful na sana. Sana. Ang 6 na Malaysian Police ay sinasabing napatay sa ambush at attack nitong Sabado ng gabi sa kampo Kampo Srijaya Simunul Seporma sa Sabah. So ibig sabihin, nakakalabas din pala sila, no? Oo nga. Diba? Una-umanong na-recover ang 6 na bangkay ng mga miyembro ng Royal Army at 6 na Malaysian policemen sa isinagawang mapping up operation ng Malaysian authorities sa Simunul Semorna. Yan, di ba? At dahil dito, hindi bababa sa 29 na katao na ang nasasawi simula ng magkasagupaan ng tropa ni Rahamuda at ng Malaysian Authority noong Biyernes sa lahat Datu Sabah. So, ibig sabihin, medyo madami-dami na rin. Siyempre, ano ba? Kaibigan mo ko, kaibigan din sa kanya. Siyempre, kung sino matira matibay. At siyempre, ang ating programa ngayon ay nananawagan sa lahat nang magkaroon ng maximum tolerance. Yun ang sinasabi mo. Hindi dadaan sa init ng ulo. Lalo na ngayon, mainit ang ulo. Walang suportahan. Kung laban-laban, wala na ibang, merong gagaling pa sa ibang bansa para makagulo. Mali yan. Okay. Sinabi nga ni Pinoy, ang ating Pangulo, banta sa seguridad ng bansa, mananatili. Ibig sabihin, meron pa, under control pa rin ang sitwasyon at meron dito din sa Pilipinas, opposition. Hindi maiwas yun parang dito sa Pilipinas, ang security pa natin ay okay pa. Okay. So may maximum, sabihin, kontrolado pa lahat at maayos pa ang lahat ng sitwasyon. Hindi natin maiwas yan. Dahil habang may gumagawa ka ng kabutihan, hindi mo maiwas, meron naninira pa rin. Yan ang nasa sitwasyon, inggit. Yan, ang sinasabi nito, protesta sa karahasan sa Sabah, umabot na sa cyberspace. Yan. Umabot na raw sa cyberspace ang protesta sa naganap na karahasan sa Sabah sa pagtugi sa armadong grupo ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III makaraang salakayin ng mga nagpakilalang Pinoy hackers ang website ng isang Malaysian school. So, ibig sabihin, medyo ano pa rin, total, dito na tayo sa usapan, Okay ba sa'yo kung gawin natin referendum na lang? Wala na away. Wala nang away. No? Yes or no? Ang problema kasi doon, walang... Hindi, sakali lang. Kung para sakali, hindi umabot ng ganyang kalupa. Sige, Malaysia, gumawa ka ng referendum tayo. Ang tanong ko, bakit ngayon lang nangyayari ito? Ngayon lang nangyari. Diba? Hindi natin bakit alam sa... ngayon lang ngayon nangyari? After how many years? President passing away, ngayon lang nangyari. Yan kung hindi wala bang sumusulsol, meron siguro dito, no? Yung mga ganun wala tayo ebidensya, kaya mahirap masabi. Di ba? Ang sabi, di ba yung kalaban sinabi, may ebidensya ka ba? Nanunulsol sa pamilyang Kiram, mananagot, sabi ni Pinoy. Yan. So, meron na mga investigasyong nagaganap. Siguro dito, hinahanap nila sino nga ba itong mga nasa likuran nitong mga ito. Bakit nagkaroon ng ganitong klase na standoff? Yan. Pero meron tayong na balita. Ano balita? Lang. Kung meron tayong intelligence report bakit pinasok ng armas, hindi nila alam. Yan ang may katanungan sumulat dito ngayon. Sige nga. Basahin mo sakali kung meron tayong, sakali lang kung may tayong intelligence report, bakit pinasok ng 300 armas sa loob ng Malaysia, hindi natin alam. Yun, bakit kaya? No, di ba? Yan isang questionable. Yan. Kaya sana ang ating intelligence kunting listo din, para hindi umabot ganyang kagulo. At ayon pa rin sa balita, wika pa ni Aquino, inipon na nila ang mga ebidensya upang managot at kasuhan ng mga dating opisyalis ng nakarang administrasyon na nag-udyok sa grupo ni Kiram para sumugod sa Sabah.
Ala, dito rin pala sa atin ito. Oo nga, kaya sinasabi ko kung walang baril, tahimik. Ang baril nagpapagulo sa mundo. Yan. At sana nga tapos na naman siguro dahil sa binabalita rito. Sa mga taong nasa likod nito ngayon pa lang, sinasabi ni Pinoy, Pinoy, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Pananagutin namin ang mga nagkasala sa bansa. Ito ang sabi ni Pangulo, Pinoy. Yan, patay Yan ang dyan. ating presidente. Yan. Sana makialam na lang ngayon, as of now, alang-alang sa sambayang Pilipino, Mindanao, para hindi lumawak ang gulo eh. Di ba? Okay, ang kinakabahan ko bilang isang advocates ng mga migrant workers at meron tayong 800,000 Pinoy ang naninirahan sa Sabah. Malaking dami Malaki yan, din yan 800. Dami, yan, diba? Yan dapat, sana as soon as possible, habang malit pa ang apoy, makialam ang ating government. Huwag natin ismulin. Diyan nag-umpisa yung maliit eh. Parang sunok. Maliit lang yan eh. Ngayon, pag lumalaki, lumalawak. Parang hawa sa sakit yan eh. Ganyan yan. At sundan-sundan pa rin natin. Matapos na agad ang ating problema at ang sa sinasabi Sabah. nga natin ay magdasal tayo. For international naman yun. Kung nakita halimbawa, mga turista nakita, siyempre, alam mga international news yan. Tatakot na sila pumunta sa Pilipinas. This is the part of the Philippines. Masisira ang ating tourism. Ayan. Kaya habang maga, ayusin natin para matapos na. Kunting lang, usap-usap lang matatapos ang Mindanao problem. Yan. At siguro, yung isa pa, yung haka-haka ng bawat isa, dahil nasa cyberspace na nga ito. So maraming mga kanya-kanyang opinyon. Kanya-kanyang opinyon. Yung mga opinyon na yan, pag nagsama-sama, udyok din yan di ba? Oo, yung mga injuk. Parang chuk. Parang ay dapat kung ako yan, ganito sul-sul pa rin yun Dapat ganyan. Dapat paniwalaan natin. Siyempre, may kanya-kanya opinion yan. Dapat paniwalaan. Hindi natin alam sa dami administration ngayon lang ganyan nangyari ng gulo eh. Hindi mo napapansin. For the past how many president ngayon lang nakaisip sila Mindanao. Hindi mo naisip. Parang nakataon lang na meron election na tayo. May eleksyon pa. Yun ang isang problema yan ang natin. masama. Kung kailan pa, merong tayong occasion for election, tsaka ganyan nakaguluhan. Hindi mo napapansin. At paalala din natin, bilang isang kakampi ng mga OFWs, ang paalala namin dun sa mga yung mga Pinoy na naninirahan sa Sabah, nga na ngayon ay may ganito nga pang sitwasyon at hindi pa natin alam kung tapos na nga ba o under control. Pero po, yung mga iba, sinasabihan natin na manatili muna kayo sa inyong mga lugar. Kung wala naman kayong pupuntahan, ay manatili muna sa inyong mga bahay-bahay dyan sa Sabah. Para medyo, alam mo na, kasi pag gaganyan, siyempre, pag initang ka rin, Pinoy ka tawagan natin sa ating mga Chinese community, even hindi natin kadugo, sana makipon tayo ng konting mumunting bagay sa mga, hindi lahat taga Mindanao, tulungan natin na iba naki-evacuate, siyempre walang pagkain yan. Siyempre, kailangan makalikom tayo, konting pagkain, tubig, damit, pagkain, noodle, kailan padala natin sa Mindanao. Okay. Kasi kapag may gulo, wala na ilaw, walang kuryente, walang pagkain. Walang pagkain. Kaya tinatawagan na may magandang loob ang ating mga Filipino-Chinese community. Kung may nalilikon, idala ninyo sa FB Harrison ang ating studio, tama? Pwede kayo tumawag sa Kakampi. Telephone number 553-8656, 480-5812. Si Penny Godemos mismo na dito sa ating studio. Siya ang mag-a-assist kung anong mumunting bagay tutulong ninyo sa ating komunidad, sa ating Mindanao area. Okay. So, meron ditong 300 Pinoy deportees mula sa Sabah ang dumating na daw sa Zamboanga. Ito, confirm ito. Mahigit sa 300 Pinoy deportees na apektado ng kaguluhan sa Sabah, Malaysia ang dumating sa Zamboanga City. Yan. Sa ulat kahapon ng Office of Civil Defense ng Region 9, ang nasabing mga deportees ay unang batch ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa nasabing bansa na pinauwi sa Pilipinas bunga ng serya ng bakbakan sa pagitan ng Malaysian Authority ng Royal Army ng Sultanate of Sulu na grupo ni Sultan Jamalul Kiram. At nung Biyernes ay nilusob ng Malaysian Authority ang kinaroroonan ng grupo ni Dato' Ramhuda Agbingmuddin Kiram.
at nagbunsod ng pagdanak ng dugo sa mga pagitan ng dugo sa pagitan ng magkalabang puwersa. Nasawi kaagad ang 12 tauhan ni Sultan Kram, isang sibilyan at 2 mula sa Malaysian Authority. Bagamat inihayag ng pamahalaan ng Malaysia na tapos na ang standoff, matapos na magapi nila ang grupo ni Kiram at nagsasagawa naman ng pag-atake ang mga Royal Army noong Sabado na ikinasuhi naman ng 6 na pulis sa Malaysia. Yan. So, di ba merong 300 Pinoy ang binalik agad dahil lang dito. Okay. At siyempre wala naman trabaho yung mga yan. Basta kunting negotiation, unawaan, matatapos ang problema yan. At paulit pa rin natin ang sinasabi natin, wag po tayo, yung mga nasa Sabah ngayon, at hanggang hindi pa masyado natin konfirmado kung ano talaga yung iba pang nangyayari, manatili muna tayo, kung wala tayong gagawin sa labas, doon muna tayo sa loob ng bahay natin, at doon makiramdam, at siyempre manood ng mga iba't ibang balita o makinig. Hindi, sana panawagan natin mga kasama ni Kiram na wag na maghalo na ibang grupo pandagdag gulo. Kung pwede sila lang, usap na lang. Kasi habang dumadami ang kanya-kanyang kampihan, lalong gugulo yan. Okay. Hindi ba? So, sana kunting ano lang sa ating mga brother Muslim JR. Catholic. Magtulungan na lang tayo na umiwas na maging mandugo ang gulo sa magdasal na lang tayo, prayer na lang. At siyempre mula sa ating studio, ang Chinoy Public Service, ay magbibigay tayo ng isang dasal. Yan, tama. Sa atin, para maging matahimik at maging maganda ang hinga ni ating presidente. Dahil masakit ulo na. Itong problema, hindi biro yan. Pandagdag na naman gulo. Oo, at saka, sa gera, walang panalo. Walang manalo, puro talo. The Spirit says the Lord, not by the gun nor the sword, but by the wisdom of the Word. Dakilang may likha na mapagkalinga at mapangunawa. Naway mangyari nawa ang kagustuhan nyo dito sa lupa. Bigyan niyo po kami at sila ng sapat sa pangangailangan pang-araw-araw at sa kabila ng pagkakaiba ay magkarinigan, makipagdiwang at makiulayaw. Iadya niyo kami sa pagmamataas, pagmamayabang at pagmamatigas at mundo'y iligtas mula sa sapilitan at dahas at sa kalupitan ng yaman at lakas. Samahan niyo po kaming mangarap at gumawa ng mga pamayanang masagana at mapayapa. Sa buhay at kabuhayan, kasarian at paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, at siya nawa. Stop the war, stop the war, stop the war, stop the war. Okay, balik tayo sa ating programa at ang last message natin. Okay, salamat sa inyo ang ating program. Tapos na naman, no? Okay. Salamat sa inyo ang pagtangkilik sa Chinoy Public Service at sa ngalan si Madaloso hindi makarating dahil next week darating. Sa ngalan ang ating napakabait station manager si Pe Nicodemos. Pakibati lang ho, Pe. Thank you very much. At tabayanan po natin ang ating programa. Ang susunod na natin, ang tinig ng mga moralita. Correct? Nandiyan na ang ating kasama, si Bishop Alex Sonyo. Ating patikang broadcaster. Okay. Muli po, inyong lingkod nagpapaalam, Pe Nicodemos, para sa Chinoy Public Service. Okay. Salamat po sa inyo. Thank you. Nor by power, but by the Spirit.